Maraming mangangaral ang hindi naniniwala sa konsepto ng original sin na nakasulat sa Biblia. Ang katwiran nila, yung phrase o yung pangalan ng original sin ay hindi naman daw kasi nakasulat sa Biblia. Kaya wala daw katotohanan yun. Kung tutuusin, sila din naman mismo na nagsasabi ng ganon ay gumagamit sila ng pangalan o phrase na ipinapangalan sa konsepto na nakasulat sa Biblia pero hindi mababasa sa Biblia yung ipinapangalan nila. Kagaya na lang ng Trinity na wala naman sa Biblia yung Trinity pero pinaniniwalaan nila na sa Biblia yung konsepto. Ano pang halimbawa? Yung pinaniniwalaan nila na sa Pilipinas daw manggagaling ang huling gawain ng Diyos sa huling araw. Binabanggit nila yon, pero kung hahanapin mo yung Pilipinas sa Biblia, wala naman sa Biblia yon. Hindi mo naman mahahanap. Kaya ibig sabihin, kung ganon yung katwiran nila, ibig sabihin sinasalungat din nila yung sarili nila. Kasi sila din naman mismo gumagamit ng pangalan ng konsepto na hindi nakasulat sa Biblia. Kaya ngayon, ano nga ba talaga ang konsepto ng original sin? Ang original sin, ito yung unang kasalanan na ginawa ng sangkatauhan na nagdulot ng pangkalahatang epekto na sumira doon sa original righteousness na ibinigay kay Adan at Eva. Kaya simula nung nagkasala sila, nagkaroon na sila ng sinful nature na yun yung naipapasa sa lahat ng salinlahi. Na yun yung dahilan kaya lahat ng tao ay inaring nagkasala. Kasi taglay na nga nila yung sinful nature na dulot ng kanilang pagkakasala. Take note na ang definition natin, hindi ito kasalanan ni Adan at Eva na ipinasa sa lahat ng sangkatauhan. Hindi ganun yon. Kasi yun kasi ang naiintindihan ng iba eh. Yun ang pagkaintindi nila. Uulitin natin, ang konsepto ng original sin, ito yung unang kasalanan na ginawa ng tao. Sino ba yung unang nagkasala? Si Adan at Eva, di ba? Na nagdulot ng pangkalahatang epekto at dahilan kung bakit nila na-acquire yung sinful nature na yun yung in-inherit ng lahat ng tao na nagmula kay Adan at Eva. Take note na ang in-inherit ng lahat ng tao, yung sinful nature na epekto ng kanilang pagkakasala. Hindi yung kasalanan nila ang naipasa. Hindi ganun yun. Linilinaw lang natin maigi kasi iba yung pagkakaintindi ng iba kasi. Kaya nila tinututulan kung ano ang original sin. Kasi iba yung pagkaintindi nila. Ngayon, ano ba yung mga pangkalahatang epekto na dulot ng kanilang pagkakasala? Babasahin natin sa 3:15 hanggang 19 ng Henesis. Dito na tayo sa 16 hanggang 19. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at iyong paglilihi. Manganganak ka na may kahirapan. At sa iyong asawa ay paghihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papanginoon sa iyo. At kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kumain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat diyang ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sapagkat sa alabok ka umuwi. Ayun. Ayon sa sumpa na ibinigay sa sangkatauhan dahil sa epekto o bunga ng kasalanang ginawa ni Adan at Eva, binibigyan ang mga babae ng maraming kalumbayan. Ibig sabihin, magiging emosyonal ang mga babae. Maghihirap sila sa panganganak. Maghihirap ang mga tao. Dahil, siyempre, wala nang libreng pagkain. Paghihirapan na nila ang kanilang kakainin.
at magkakaroon na sila ng kamatayan. Babalik sila sa alabok dahil doon sila nanggaling. Anong patotoo? Na ang epekto ng kasalanang ginawa ni Adan at Eva ay umepekto sa sangkatauhan at hindi lang sa kanila. Mababasa natin yan sa 5:12 hanggang 14 ng Roma. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng tao. Yun, ang liwanag dito. Yung epekto ng kamatayan, hindi lang kay Adan at Eva. Umepekto yan sa lahat ng tao. Ito pa, sa 14. Bagamat ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasalaman ng tulad sa pagsalangsang ni Adan. Ibig sabihin, ang kamatayan darating sa tao kahit hindi man sila gumawa ng kasalanan na ginawa ni Adan at Eva. Kasi umepekto sa kanila yung kasalanang ginawa ni Adan at Eva. Ano naman ang patunay na yung inclination to commit sin ay naipasa sa lahat ng saling lahi, sa lahat ng sangkatauhan, at hindi lang yun kay Adan at Eva. Mabasahin natin yan sa awit 51:5. Eto, si Haring David po nagsasalita dito. Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Dito mababasa natin na ina-admit ni Haring David na mula pa sa sinapupunan hindi pa siya sinisilang, meron na siyang makasalanang uri. Kaya lahat ng sanggol merong makasalanang uri. Hindi sila nag-commit ng kasalanan sa Diyos, pero nasa kanila yung kasalanang uri na nanggaling kay Adan at Eva. Yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kamatayan kahit mga bata. Kasi, ang sabi sa Biblia, sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya kung kiniklaim nila na ang bata daw ay inosente at wala daw ininherit na kasalanang uri mula kay Adan, then bakit nagkakaroon sila ng kamatayan? Then bakit mayroong mga batang namamatay? Di ba? Logical Hindi sila dapat namamatay. Dapat mamamatay lang sila pag nakakumit na sila ng kasalanan. Maraming namamatay. Ay ibig sabihin, taglay nila yung makasalanang uri ng tao na na-acquire nila Adan at Eva o nanggaling kay Adan at Eva. Kaya hindi natin may kakaila ito. Hindi natin makokontra ang Biblia. Kasi Biblia mismo ang may doktrina nito Binabasa lang natin. Ano pa? Ayon sa 2 Pedro 2:22, sinasabing si Kristo lang ang tanging taong hindi nagkasala. Lahat ng tao nagkasala maliban kay Kristo. Kaya ibig sabihin, kung kiniklaim nila na walang kasalanan yung bata, ibig sabihin sinasalungat yung Biblia mismo na sinasabing si Kristo lang ang taong hindi nagkasala. Kasi kiniklaim nila yung mga sanggol daw na ipinapanganak na namamatay kaagad, na wala pa namang ginagawang kasalanan, wala daw kasalanan yun. Yun ang kiniklaim kasi nila Kaya ibig sabihin, kung ganun yung logic nila, ibig sabihin, kinukontra nila mismo yung Biblia. Kaya kung sasabihin natin walang original sin, na hindi nag-i-exist ang original sin, nakatang-isip lang o gawa-gawa lang ng tao ang original sin, ibig sabihin yung Biblia ang sinasalungat natin mismo. Bakit? Kasi dito sa Genesis 3, ang nagsulat niyan si Moises. Ibig sabihin, yung mga sinabi niya na isinumpa ang mga tao dahil sa kasalanan ni Adan at Eva, ibig sabihin, nagsisinungaling siya doon. Diba? Yun ang magiging labas kung walang original sin. Ano pa? Kung walang original sin, ibig sabihin, si Haring David nagsisinungaling doon sa pahayag niya, doon sa awit 51:5. Na sinasabi niya
na hindi pa siya naipapanganak, nasa sinapupunan pa lang siya, taglay na niya ang makasalanang uri ng tao. Ibig sabihin, nagsisinungaling siya doon. Ano pa? Ibig sabihin, si Apostol Pablo din na nagsabing ang tanging tao lang na hindi nagkasala ay si Kristo. Ibig sabihin, nagsisinungaling siya doon. Kasi pahayag niya yun eh. At iba pa, marami pa, ang dami pa. Halimbawa, yung kamatayan. Kung kay Adan at Eva lang ipinataw yung kamatayan dahil sila lang kasi yung nagkasala, kasi pinananiwalaan yun na dahil sila yung nagkasala, sila lang yung papatawan ng kamatayan, bakit may namamatay na ibang tao? Di ba? Bakit yung mga sanggol na namamatay na walang kasalanan, bakit namamatay sila? Di dapat wala silang kamatayan. Hanggang sa magkaroon sila ng kasalanan, doon lang sila dapat magkaroon ng kamatayan. Kaya hindi natin matututulan ang konsepto ng original sin. Oo, yung word na original sin, hindi mo mababasa sa Biblia. Wala sa Biblia yun. Pero ang tinutukoy natin dito yung konsepto kasi. Pinangalanan lang kasi natin yung konsepto na original sin. Kung ayaw nyo yung original sin dahil para sa inyo, gawa-gawa lang yan ng ibang tao, pangalanan natin ng ibang pangalan. Sabihin natin unang pagsalangsang ng tao or unang pagkakasala ng sangkatauhan or unang pagkakasala ng tao. Pwede naman ganoon eh. Yun ang hindi naiintindihan dito eh. Pinapangalanan lang kasi kung i-describe mo yung konsepto mahaba. Kaya pinapangalanan yan ng maikling pangalan. Na ang importante doon, hindi yung pangalan, kundi yung konsepto.